Kinundina ng isang mambabatas ang shame campaign ni Vice President Sara Duterte laban sa mga kaalyadong o kandidatong kaalyado ng administrasyon. Kumuha tayo ng detalye mula kay Earl Tobias. Inalmahan ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ang ginagawang paninira at pagpapahiya ni VP Sara Duterte sa mga kongresistang bumusisi sa kanyang maanumalyang confidential funds bilang estilo niya ng pangangampanya sa kanyang mga iniendorsong kandidato. Pagdidiin ni Adyong, kahit pa kasi may hindi pagkakaunawaan pagdating sa ilang mga usapin, nararapat lang daw na bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno ay maging halimbawa ang bise ng pagkakaroon ng dignidad at pagiging desente sa anumang diskurso. Wala rin daw lugar sa pagiging respetadong lider ang bulgar na pananalita tulad na lang ng mga nanggaling kay VP Sara. Mapapansin nyo sa mga nakaraang panahon, no, kung lahat ng mga politiko ay nagsasalita na very decent yung public speaking, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa ating mga punto di gobyerno, sa ating mga plataforma di gobyerno, but they maintain the level of discourse where you only not only attack but to offer counter proposals to the proposals you think are not deemed appropriate or proper or timely. Ganon yung dapat na maging discourse. Tutol din si Adyong sa patutsada ng bise na pamumulitika lang umano ang inihahandang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa inirereklamo ng taong bayan na pangit na serbisyo ng Prime Water. Default response na niya yun eh. So, I think that's the usual response that we get from the Vice President whenever there's a serious concern that the government should take a serious action. Dapat nga natin i-commend that when it comes to public service, partisan affiliation does not matter. Pagdating sa pagbibigay serbisyo sa publiko, secondary na lang yung concern natin doon sa political alliances. Dagdag pa ni Adyong, hindi niya rin maintindihan kung saan nanggagaling ang Vice Presidente sa patuloy nitong pagpapatutsada sa inisyatibong 20 pesos kada kilong pagbebenta ng bigas kahit pa taong bayan naman ang direktang makikinabang dito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.